Yun, so nagkaroon ba kayo ng pag-uusap bago kayo tuluyang lumabas o sumabak sa eviction nung gabing yon? At saka alam niyo na ba na kayo? Hindi po. Oo, Pero diba? kasi ako po, lagi ko talagang mindset, expect the worst. So, every time na nanonominate po ako, every time, 2 beses. Noong unang nomination po na kasama po ako, yun na rin po yung na-expect ko na lalabas na ako, ganyan, kumbaga ready na ako, happy na ako. And then this time, ganun din po yung inisip ko. Pero, ang sakit lang po talaga na nahuli kaming ni Kuya Ribs na in-announce. So, yun yung mas masakit. Kasi, meron pang fear sa akin na ayoko siyang lumabas. So, parang okay na lang na ako, imbes na siya yung lumabas. Totoo. Mas mahirap po yun kung mag-stay ako doon, tas wala siya. Totoo. Yes po, mas I mean, mahirap po yun yun. nga kung nagkabaligtad, tapos... Ay, baka di ako po ngayon, yung hanggang ngayon umiiyak. Opo, feeling But ko. sobra kayong close ni River. Ewan ko po, iba po talaga yung naging relationship namin sa loob. Hindi na siya friendship, parang naging sibling na talaga kami. Nahanap namin yung... nahanap ko yung kuya sa kanya bilang panganay ako. And nahanap niya yung bunsong kapatid sa akin since bunso siya. Oo. At nangyari lang lahat yon sa bahay Sa ni loob. Kuya, Yes, sa first time loob, po no? namin mag-meet doon. Galing. As in, wala kami ever conversation or encounter sa labas ng bahay. Yun lang po talaga. Oh, wow. Galing. At saka yung friendship na gano'n, di ba? Parang ang bihira lang. Opo. Oo. Anyways, let's pray na talagang forever and Yes. ever. Claim ko po. Yes. Amen. Okay. Vince. Ako naman po, siguro masasabi ko din nung eviction day, nagising na ako ng madaling araw noon na parang, nung una, medyo mabigat sa pakiramdam na parang feeling ko na ako na talaga yung aalis. At naalala ko din yung sinabi sa amin ni Ralph noon na parang, ikaw lang mismo makakapagsabi kapag oras mo na umalis. Talaga? At nung time na yun, parang na-feel ko na parang oras ko na umalis ngayon. Anong feeling? Mabigat sa loob na parang hindi Parang ko malungkot. malungkot na hindi ko matanggap. Pero nung time din na yun, parang sabi ko, paano ko ba like ma-turn to into positive? Paano ko ba like iisipin na magandang mangyayari to para sa akin? Na para sa akin to. Siguro inisip ko na makikita ko na yung family ko, makakapag-bond ako sa friends ko, magagawa ko na yung mga kailangan kong gawin. Parang, kumbaga, yun nga yung sinasabi ng ibang housemates na nasa labas ang tunay na laban. Siguro, nung time na yun, ready na ako lumaban sa outside world. Kaya nakasmile na ako. So, nung time din na, nung malapit na yung mismong eviction, naalala ko pa si Shuvi, yun nga yung sa pinaka-close ko, na parang sabi ko sa kanya, uy, may 2 pa akong itlog dun Kasi, binilin ko. Tapos, currency din po kasi namin yun yung egg. So, binigay ko na sa kanya. Tapos yung mga ginawa ko ding ice cream, sabi ko, sige, kainin mo na yun. Oo. Ganun. Kaya pala yung kinakain niyang itlog, umiiyak siya. Ito atang naalala niya. Tama ba yung video na yun? Oo, so ikaw may sinabi ka kay River or nakakwento, napag-usapan niya? Kami po, secret room pa lang. Even before secret room pala, may biruan na kaming tatlo ni Will and River na, pagka-eviction hindi naman natin alam ilan lalabas, malay natin double eviction, malay natin ilan, ganyan. Totoo. Sabi namin, paano pag nabanggit na tayong tatlo, sabi namin, magse-celebrate kami, kakain agad kami ng ramen. So parang inside joke namin na kapag ka tinawag na, you are safe tonight, Will, gano'n kami sayang, gano'n. So Wow. kailangan, kapag tatlo kaming may evict, masaya kami. Pero kapag may isa, sabi ko, pag ako lang, iiyak ka. So yun yung lagi kong tanong sa kanilang dalawa. Pag umalis ako, iiyak ka. Pag ikaw di umiyak, papanoorin ko yung episode. Hinagatan ko po sila. So parang ginagawa namin siyang light Parang nire-reverse psychology namin yung nangyayari. Ginagawa namin siyang joke. So yun, meron na kami talagang mga plano. Kala talaga namin joke time na parang sabay-sabay kami lalabas. Kakain kami dito, pupunta kami dito, ganyan. With River, ang naalala ko lang talaga, sabi ko sa kanya, ako bahala kay Ate Jella. Lagi niya kasi yung inaano na parang, sabihin mo, miss ko na siya. So yun